So guys, ako nga pala si Boy Electric TV. Dahil bago ang mic ko, sasali na ako sa balitaktakan at mainit na balita na nagaganap sa ating bansa ngayon, lalo na sa politika. Tatanungin na natin kung may aasahan ba ang Pilipinas o Pilipino sa pamumuno ni BBM? Kasi baka naman, wala. 2 taon na nakalipas guys. Kung check natin kung may pag-asa ba ang Pilipinas sa pamumuno ni BBM. Baka matulad tayo dito. Baka ganyan lang. Kaso sa 100% naririnig ko kay Senator Amy, grabe yung pagdadasal niya. Para bang wala ng pag-asa? Kasi tingnan mo, pakinggan natin yung mga dasal ni Senator Amy para sa kapatid niya. Kasi parang hindi na maganda yung mapupuntahan ng bansa natin. Kasi mismong kapatid niya, hindi naman magaganyan yan si Senator Amy kung wala siyang napansin sa pamumuno ni BBM. Diba? Kasi marami daw binanggit niya. May mga demonyo ba nasa likod ni BBM? Kung random niyo yung gaan ng buhay sa pamumuno ni BBM, comment nyo lang sa comment section natin para next vlog shoutout ko kayo kung talagang merong magandang nagawa si BBM. Tsaka para fair lang tayo dito, di ba? Pakinggan natin yung dasal ni Senator Amy Marcos, kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Tahanawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad, at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Oh, grabe guys. Ilayo nyo daw sa mga demonyo na nakapaligid sa kanya. Ibig sabihin, dami palang mga demonyo nakapalibot kay BBM. Paano na ba to? Sige, pakinggan natin ulit. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag bugyuin ang mga nagtiwala. Di ba? Sabi niya, huwag bugyuin yung mga nagtitiwala. Sino pa nagtiwala sa kanya, di ba? Si Sara, mga Duterte. Sino pa nagtiwala sa kanya? Sinong nagbigay ng plataforma sa kanya noong eleksyon? Yung isang yung network na SMNI. Di ba? Sino bang nagano sa kanya? Ginawan talaga siya ni Pastor Kibuloy ng plataforma para makapagsalita doon. Yung ABS-CBN tsaka GMA, alam naman natin, di ba? Ang daming mga never again doon.
Ngayon, anong ginawa niya sa mga Duterte? Kay Sara, at saka kay SMNI. Pinasara niya yung SMNI. Tapos, inuna muna si Sara, tinanggalan ng budget, yung confidential funds. Samantalang lahat naman, mayroong confidential funds. O, ano pa? Kinampihan yung mga kaliwa. Pagpatuloy natin yung dasal ni Senator Amy. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at Patay na. Sino naman yung mga sakim na yan? Then tayo, patay, lagot tayo dyan. Ang daming sakim pala. Sino kaya sakim sa kapangyarihan? Sakim ba sa kapangyarihan? Pakinggan natin ulit. house sa posisyon. At sa araw ng panunungkulan, Sakim, uuhaw sa posisyon. Sino kaya yan? Hindi kaya yan yung binabanggit ni Sara ni si Tambaloslos. Anyari sa'yo. Sige, patuloy natin kay dasal ni Senator Amy. laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Oh, si Senator Amy na ang nagsalita na manindigan sa tama, di ba? O ano pang dapat nating gawin? Dapat manindigan tayo sa tama. Kung ano yung nakikita nating tama, dapat panindigan natin. Di ba? Kaysa pag ano lang tayo, tatahimik na lang tayo. Kung mali na, tapos baka sa sigsag na daan na tayo dadalhin. Patuloy natin yung kay Senator Amy. Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa kakaton ng katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong, itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami... Napapansin ko parang habang nagsasalita si Senator Amy, talagang totoo talaga sa puso niya, tsaka parang naiiyak na siya. Talagang concern siya sa mga nangyayari. Hindi niya to sasabihin kung talagang wala siyang pakialam. Hindi porkit kapatid niya yung presidente ay hindi niya na pwedeng i-guide o pagsabihan, di ba? Kung yan naman talaga yung dapat Patuloy natin. Kung lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas. Kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen. Kayo nang bahala guys kung ano sa tingin nyo, kung may pag-asa ba tayo sa pamumuno ni PBBM o wala. Kasi sa tingin ko parang sa 100% parang 40% na lang Dami talagang napudol kung ganyan yung mangyari. So, ito lang guys. Salamat sa panonood. Sana sa next upload ko magpa-shoutout kayo, comment shoutout, tapos next upload ko isa-shoutout ko kayo para lahat mababanggit sa ating next video. Di ba?
Thank you guys.